Focus ka dyan, ha? Amen. Praise God. So, muli ng Diyos. Amen. So, before we move on our third lesson, we are going to throwback muna kung ano yung mga natutunan natin simula ng lesson 1 at ng lesson 2. Yung lesson 1 po ba, ano yung tungkol sa salvation? Yung naalala ninyo, ano po yung tungkol sa salvation? Anong verse po yun? Romans 6:23. Ano sabi sa Romans 6:23? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. So, taas po rin dito yung mga kamay na nagsasabi na sila ligtas na. Taas, sigurado, taas, lahat po tayo, no? Dapat sure tayo dyan, kagaya ng sabi ng pastor, kapag may nagtanong sa atin, dapat sure tayo sa ating mga isasagot. So, dalawang ano lang naman yun, two possibility, heaven or hell. Tama? Siyempre, pipiliin natin yung heaven. Dahil natin mapunta sa hell dahil sobrang hirap doon. Now, lesson 2, ano po sabi sa assurance? Ano daw po yung tatlong bagay na makasigurado tayo na tayo ligtas na? Anyone? Taas po, number 1, Rodel? Your living testimony. Number 2, ano po yung sabi sa assurance? Meron pa po nakakaalala about sa assurance. Yung pangalawa is, ang anak ng Diyos ay nagpatotoo. So, Jesus yun, siya nagpatotoo. At ang pangatlo, ano daw yung assurance na meron na tayong eternal life? Yes, nasusulat, nasa Biblia. So, amen, next tayo yan. Next. Now, today, we are going to tackle the lesson 3, Kingdom Lifestyle, water baptism, or obey or disobey. But before that, let us pray muna. Father, we thank you for this day that you gave to us, for giving us the privilege, Lord, na pag-aralan ng iyong banal na salita through water baptism. Lord, I pray for anointing, use me, Panginoon, gamitin mo po ako. I'm asking for wisdom and knowledge and strength. At ikaw po ang mangusap sa mga anak mo nandito, Panginoon. Buksan niyo po ang kanilang puso, ang ilang isipan about water baptism. Ngayon pa lamang po, Panginoon. Kiniklaim na po natin ang victory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, dito, meron akong dito, minopya sa CCF. Yan, alin po dyan yung may tatlong equation tayo makikita. Alin po dyan tama? Taas po kamay yung nagsasabi sa number 1. Sino yung number 1? Taas ang kamay. Meron po ba? Number 1? Wala. Number 2. Sino nagsabi tama yung number 2? Good work. Wait lang. Number 2. Tama po ba yung number 2? Number 3, taas ang kamay number 3. Sino dyan yung sasabi tama ang number 3? Taas ang kamay. Yung iba? Wala? Walang sagot? Taas po number 3? Okay. So, ang tama dyan is yung number 3. Kasi when it comes to salvation, wala na talaga tayo magagawa because it is complete. Itilas tayo na sinabi nga ng ating Panginoong Jesus na wala tayong idadagdag when it comes to salvation. At dahil tanggap na natin ang salvation, ang byproduct niya, ang fruits niya is the good works, including the water baptism. Now, may tanong ako rito, who among you here is in love? Taas ang kamay ng mga in love. Yung mga nagmamahal dyan, lahat. Hindi lang ito yung pagmamahal ng kung meron kayong love ones, Kasi ako in love din ako. So, for example, si Faye, mahal niya ang kanyang ama. Yan. Si Tita, mahal niyang kapatid ni ex-kuya. Si Kuya Chad, mahal niya si Anya. Si Chloe, mahal niya ang kanyang parents. Si Ate Tay, mahal niya si Kuya Jonathan. Si Mac Mac, si Mian, si Tayoli. So, ngayon, kung nagmamahal tayo, ano po ba yung ginagawa ng isang tao nagmamahal? Umiibig. Umiibig. Tama, umiibig naman talaga ang tao nagmamahal, no? Paano niya ipinapakita ang kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa? Sige, may tanong ako. For example, Rodel, anong ginagawa mo para ma-please mo si Shirley? Okay, pinagluluto. Tito Andy, anong ginagawa mo para ma-please mo si Tita B? Tito. Respect? Amen. So, as we can hear kanina, so, ibig sabihin, kung ano yung ayaw o gusto, yung gusto na taong minamahal mo, yun yung ginagawa natin. So, vice versa naman, ano naman yung ayaw mo na ginagawa ng partner mo? Kabaligtaran na tanong. For example, si Ricky, anong ayaw ni Jepay na ginagawa mo? Lahat ng ayaw niya, ginagawa ko. Ayaw tapos. Jepay, yung hindi
ginagawa ni Kuya Ricky yung gusto mo, ano nararamdaman mo? Ano nararamdaman mo naman kung sinusuway ka ni Kuya Ricky? O, di ba nagagalit? Ayaw naman natin nagagalit yung mga partner natin. Amen? Amen. So, okay. So, what more pa kaya, no, pagdating sa ating Panginoon? Okay, silent please. Okay, what more pa kaya na pagdating natin sa ating Panginoon? Taas nga po rin nila sabing mahal nila ang ating Panginoon. Taas, amen. Sino po nakaalala yung kantang mahal na mahal kita Panginoon? Ano sabi doon? Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, paglilingkuran ka. So, pinaglilingkuran ba natin ang ating Panginoon? Kung minamahal natin ang ating Panginoon, dapat naglilingkod tayo sa Kanya. So, dito, malalaman natin na ang unang pagsunod pala sa ating Panginoon ay hindi yung pagsisimba, hindi yung pagbabasa ng Bible, hindi yung paggawa ng mabuti, hindi yung pananalangin. Ang unang pagsunod sa ating Panginoon ay pagbabautismo. Pakisulat mo dyan yung sagot. Yung unang blanco natin dyan, water baptism po ang sagot dyan. Iyan po ang dapat at unang gawin na pagsunod ng mga tao sumasampalataya at nagtitiwala sa pagliligtas ni Jesus sa kanyang buhay. Now, ang tanong, are you going to obey or disobey the Lord? Okay, are you going to obey or disobey the Lord? It's up to you mga kapatid, no? It's our personal relationship to the Lord. Dapat talaga seryoso tayo when it comes to this matter. Now today, tutuluan ko kayo kung ano yung tatlong dahilan kung bakit dapat tayong sumunod sa water baptism ng tubig. But before that, may tanong ako. Sino po ba rito ang nakakaalam ng ibig sabihin ng water baptism? Anong idea nyo sa water baptism? Kasi bata pa lang tayo, ang dami natin naririnig, no? When it comes to water baptism. Ano yung naaalala nyo? Ano yung unang pumapasok sa isip niyo kapag narinig yung water baptism? Binyag na ano, ng mga bata, no? Ano pa? Ano pa? Ano pa yung naaalala nyo when it comes to water baptism? Membership sa church. Membership sa church? Okay. Anyone, meron pa po ba? Meron pa? O, sige, tuloy tayo kasi we only have 30 minutes na lang, no? So, ito po yung ibig sabihin ng water baptism. In Greek, it means baptisma or to dip. It derives from the verb baptizo, to immerse, a total covering or submersion into water. So matubig po ito, no? Kailangan po talaga natin na maraming tubig dito, hindi lang siya yung kasya sa bottle. It represents the spiritual cleansing and rebirth of an individual, and also known as baptism of repentance. So ito po yung pag-aaralan natin sa baptism of repentance na itinuro sa atin dyan sa baptism. Repentance means na tayo changing of mind. And then, water baptism is an outward sign of inward spiritual reality. So, when we accept Jesus Christ, ito po yung totoong pagtanggap natin sa ating Panginoon. May pagbabago pong nangyayari inside sa ating puso. So, ang result nun is magpapa-water baptism po tayo. Established by Jesus, signifies His death, burial, and resurrection. Tandaan po natin yung tatlong bagay niyan. Signifies His death, His burial, and His resurrection. It symbolizes the burial of our own sinful self and rising out the water represent the new life in Christ. So, patay na po yung dati nating buhay, mga kapatid, na mga kasalanan, at meron na tayong panibagong buhay through Jesus Christ. Mamaya, i-demo natin kung paano ginagawa yun, para mas makita nyo kung ano yung tsura. Now, ito naman po yung tatlong bagay, yung misconception when it comes to water baptism. Kanina nabanggit na to. It is a religion. May narinig tayo sa labas ng mga doctrine na sinasabi, magpabaptize ka sa amin para maging miyembro ka. And then, pwede pa lang daw paulit-ulit. So, pag may nakita sa magandang uniform, magpapabaptize ulit. Pag maganda yung dagat na pupuntahan, magpapabaptize ulit. And then, sprinkling. And then, number 2, infant baptism. Ito po yung lagi sa akin, no? Roman Catholic ako rin po, no? Nabinyagan na rin. Children are sinless. Kaya pala daw binibinyagan ng mga bata at sinasabi nga na ang mga bata ay walang kasalanan. Nung natanong niya nung nakaraan, na ipaliwanag ni Pastor in Romans 3:23 na ang lahat ay nagkasala at
at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So kahit baby pa yan, makasalanan na siya because of our lineage natin kay Adam, makasalanan dahil because of our flesh ay sinful. And then for salvation daw, for example, kaya daw binibigyan ng mga bata dahil para kapag nilabas, hindi daw mauusog, bawal mausog. So kaya binibinyagan. And then number 3, you become perfect. Once daw na binilyagan ka na, hindi ka na magkakasala. Mga kapatid, hindi po ito totoo, no? We are in a fallen world. So habang nasa flesh pa rin tayo, although yes, we accepted Jesus Christ as our personal Lord and Savior, magkakasala pa rin tayo. Pero ang pinagkaiba natin, hindi na tayo nananatili sa pagkakasala, mga kapatid. So ito po yung tatlong importanteng bagay why we should obey the water baptism. Number 1, Jesus got baptized. 2, Jesus commanded it. And 3, Jesus apostles did. Isa-isayin po natin ito ha. Isa-isayin natin. Number 1, si Jesus ay nagpabautismo. Pakisulat po dyan yung sagot. Si Jesus ay nagpabautismo. Nababasa niyo po ba? Pwede po bang pakibasa? Anyone? Kita ba yung pakibasa nga po? In Matthew 3, 13 to 17. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? Jesus replied, let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented. As soon as Jesus was baptized, he went out of the water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. And a voice from heaven said, This is my Son, whom I love. With him I am well pleased. Amen. So as you can see in the picture, si John the Baptist po ang nagbinyag kay Jesus Christ. Okay? And then, the moment na binautismo po siya, John the Baptist, nagbukas ko ang heaven at may bumaba na parang dove, it po yung Holy Spirit, at napuspos ang ating Panginoong Jesus. At nakita rin po natin, no, may mga tao po na witness. Ang water baptism po ay ginagawa in public, hindi private. Now, next is, hindi po madali yung pinagdaanan ni Jesus Christ, no? Bago po siya nagpabautismo. Galing po siya sa Galilee. Pumunta pa po siya ng Jordan River. Galing po ba kalayo ang Jordan River sa Galilee? It's about 60 miles po, to 80. So, ibig sabihin, sobrang tagal po niyang bumiyahe pa na wala naman transportation before, wala naman sasakyan. So, maybe naglakad or sumakay lang siya ng kabayo or something. So, nakita niyo po natin dito na meron pong sakripisyo na ginawa ang ating Panginoon para lamang sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. At first po kasi tumatanggi pa si John the Baptist na binyagan siya. Kasi nga, Diyos siya, alam ni John the Baptist yung si Jesus Christ. But then again, sabi ni Jesus Christ, let it be so now. So nakita natin dito yung obedience ng ating Panginoon at pagiging humble niya na kahit Diyos siya, sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. So tayo po, tanong, ano po ba yung pumipigil sa atin na sumunod sa water baptism kung ating Panginoon niya ay sumunod, di ba? Kung ating Diyos nga mismo ay sumunod sa water baptism, tayo pa kaya? Bakit hindi tayo sumunod? So think about this. Yung po mga kapatid. It is personal po. Wala po tayong pilitan. Kasi kung magpapabautismo ka naman na pipilitan ka, it's useless din po mga kapatid. So, dapat talaga buong puso ang pagsunod sa ating Panginoon. Number 2, inikutos ni Jesus. Ito po yung reason kung bakit ulit tayo magpapabautismo dahil ito ay inikutos ng ating Panginoon. Sino po yung may pamphlet dyan? Nandiyan po yan sa vision natin. Yan po yung pinangahawakan natin. Matthew 28, 18 to 20. Yan po yung Great Commission. Paibasa po. Dahil paibasa nga. Matthew 28, 18 to 20. O 18 to 19 lang pala yan. 18 to 19. Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, praise God sa pagkakabasa ng salita ng ating Panginoon. So, dito nakita natin, make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
So, yung mga nag-OBT na rito, meron po tayong system, tama? Yung OBT, naunawaan po natin na ang salvation ay kay Jesus Christ lang, okay? Tama po yun. And then, ano po yung next na ginawa natin? Meron po tayong KLS, which is ngayon, meron po na tayong training. And then, after po nun is water baptism, and after water baptism is discipleship program na tayo. So dito, bakit nga ba ni-encourage tayo ng ating Panginoong Jesus na magpabautismo? Because He wants us to be recognized as a family of God. As a family of God, we love and care for each other's burden. So meron po tayong care group, i-launch po natin yan next week. And in the future, we can inherit the kingdom of heaven. Taas po yung kamay dito na gusto mapunta ng langit. Taas, ano po bang meron sa langit? Bakit gusto mapunta ng tao doon? So, naging presence ng Lord, no? Amen. Yun yung kasinab ko. Dati kasi close talaga ang tao sa Diyos, pero dahil sa sin, ay nahiwalay tayo. Pero time will come, kukunin ulit tayo ng ating Panginoon at makasama natin siya sa langit. So, sa langit po, wala po doong mourning, wala po doong crying. Yan, lahat po masasaya lang. So, kumbaga wala na siyang paghihirap sa langit. And then, nabanggit po dyan, a family of God. Ang maganda po sa pamilya ng Diyos ay nagtutulungan po tayo. Hindi lang po tayo magkakasama dahil sa kasiyahan, maraming event, hindi po gano'n, no? Sa family of Christ, sisiguraduhin natin na tayo yung nag-aalala sa isa't isa. Nagpapanalingan tayo, pray for each other. Yan, sa mga importante, lalo na sa mga pinanghihinaan ng pananampalataya, no? We can help them na manalig sa ating Panginoon. Ito na tanong ko na ito kanina, ano yung pinipigil. And then yung number 3, ginawa mismo ng mga apostol. Yung po yung sagot sa number 3, apostol. Ginawa mismo ng mga apostol. Sabi dyan sa Acts 2:38 to 41, Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Those who believe what Peter said were baptized and added to the church that day, about 3,000 in all. Grabe, no? 3,000 na nadagdag nung nag-preach si Apostle Peter. Naalala natin yung storyang ito sa Acts chapter 2. Ito po yung akala ng mga tao ay lasing. Lasing yung mga ng banal na spirito. Pero pinaliwanag ni Apostle Peter na hindi po sila lasing. Sila po ay napuspos ng banal na spirito. At pinaliwanag po ni Apostle Peter kung paano matatanggap ang kaligtasan through Jesus Christ. Ano pa po yung mga halimbawa? Acts 8:36 to 38. Sabi dyan, as they rode along, they came to some water. And the eunuch said, "Look, there's some water. Why can I be baptized?" He ordered the carriage to stop, and they went down into the water, and Philip baptized him. So ito po yung eunuch, siya po yung taga-ingat yaman po ng reyna ng Ethiopia. Utopia ba? Ethiopia. So dito po nakita po natin na merong isang eunuch na nagbabasa ng libro ni Prophet Isaiah. Pero hindi niya po ito maunawaan. Pero kinausap ng Lord si Philip at pinuntahan niya yung eunuch na yon. At siya po nag-interpret kung ano po yung binabasa ng eunuch na yon. And it's about the salvation of Jesus Christ. So after niya pong naunawaan yung salvation na nagmumula kay Jesus Christ, dali-dali po siyang nagpabautismo. Agad-agad po siya nagpabautismo. So dito nakita natin talaga, the first act of obedience is water baptism. And then, in Acts 9:18, sinabi rin dito, instantly something like scales fell from Saul's eyes, and he regained his sight. Then he got up and was baptized. So sino po rin nakakilala kay Saul? Siya po si Apostle Paul, no? Si Saul po ay persecutor ng mga Kristiyano. So dito, sa story na to, papunta po siya sa Damascus upang persecute yung mga Kristiyano. Pero dito ay encounter niya po si Jesus Christ. 3 araw po siya dito nawalan ng sight o ng paningin. But ginamit ng Diyos si Ananias
Kilala natin si Ananias na lingkod ng ating Panginoon at sinabi niya na pagalingin, puntahan niya si Saul at pagalingin. Pero at first, ayaw ni Ananias, no? Kasi nga kilala niya si Saul, bakit niya naman papagalingin? Persecutor nga. But then again, sumunod po siya, pinagaling siya ni Ananias at bumalik po ang kanyang paningin. And then ano pong ginawa niya po ni Saul? Nagpabinyag din po siya. And then last na po, in Acts 16:31-33, they replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, along with everyone in your household." And they shared the word of the Lord with him and with all who lived in his household. Even at the hour of the night, the jailer prayed for them and washed their wounds. Then he and everyone in his household were immediately baptized. So alam po ulit natin yung story na ito, very common, paulit-ulit na natin-preach. Ito po yung napunta sila sa Philippi. Okay po, and then nakulong po si Apostle, tama ba ako? Paul and Silas. Si Paul and Silas. So, nag-worship sila sa kulungan. And then, naglindol. At yung tanikalaan nila ay nasira. And then, gusto magpapakamatay na dapat yung jailer. Pero inawat siya ni Apostle Paul na nabuhay sila. At nagtaka siya, paano daw po niya marireceive yung salvation at sinaliwanag po ni Apostle Paul. At nakita rin dito na ang buong sambahayan niya raw ay naligtas. Bakit nga ba naligtas yung kanyang buong sambahayan? Dahil ba tumanggap siya sa Panginoon? Hindi po ganun, no? Salvation is individual. For example, si Pastor, tumanggap na siya sa ating Panginoon. It doesn't mean na si pipilitin niya magpa-water baptism o tumanggap sa ating Panginoon. Si Pea magdi-decide po nun, yung mga anak niya. So, ibig sabihin dito, naunawaan din ng kanyang buong pamilya yung salvation at lahat po sila ay nabaptize. Tanong, ano ang nakita ng mga bagong mananampalataya? Bakit sila napapayag ng mga apostol na magpabaptize? Anyone po? The floor is open. Kahit saglit lang. May time pa tayo, 15 minutes. Ano ang nakita ng mga bagong mananampalataya? Bakit sila napapayag ng mga apostol? Taas nga po muna rin yung mga nabaptize na. Water baptism, taas na. Taas. Okay. So si Kuya Jonathan na lang at saka si Ate Marife ang hindi pa, no? So ano pa kailangan po nung na-baptize po? Rodel, mamaya si Rodel kasi may iba yung kanya, may story niya. Tita Malu, ano pa kailangan nung nag-water baptism ka before? Iba kasi yung karanasan ko. The time, bago mananampalataya. So, hindi ko pa masyadong naunawaan. Pero, tinanggap ko na ang Panginoon bilang Panginoon, tagapagligtas. So, I was baptized. Pero yung pagkalalim, tama nga, yung discipleship comes after the water baptism. Amen. So, may mga cases po na gano'n na water baptized na pero hindi pa nila naunawaan talaga. So, ngayon, ipapaunawa po natin sa bawat isa na dapat talaga sigurado kayo na naunawaan niyo po yung water baptism kung para saan ito. Si Rodel din, kasi nung time niya, okay ang pala, i-share ko na. Si Rodel kasi, na water baptized din siya nakaraan. Sinaliwanag naman ng maayos si Pastor Rafi, pero that time pala, ano lang siya, broken heart. Papaliwanag. Sabi niya, Okay, pero yung pinaalala ko kasi, yung kayo ni Ate Jane, present ka doon iyon. isang beses ka. Ayun niya, sa physically present pala siya, mentally absent. Ano tita? Ano naman ito, di ba, Pastor? Part na sa training na initial na pagpapaunawa patungkol sa tubig ng bautismo. Pero yung mga magdidesisyon, magkakaroon pa dahil sa ng class namin aaral pa regarding baptism. Okay, sa mga ganung po scenario, cases, meron po tayong tinatawag na re-water baptism. Pero, we don't encourage kasi na lagi magpapari-water baptism. No one can talaga dapat kasi. Kaya dapat naunawaan natin. Kaya ako po, alam ko po, August 10, 2014 po, ako na water baptized, 3 p.m. po yun, 10 po kami, 3 na lang kami natira, si Kuya Ricky at si Angel. The rest umuwi na sa Pilipinas. Bakit 3 p.m.? Kasi hindi pa namin mag-high tide. Kasi po, ang layo po, 75% ng dagat ay putik.
25% ay tubig, and then bundok na. So, hinintay po namin mapunta sa amin yung tubig during that time. Kaya lang, tandaan po natin, no, yung mga water baptism natin, yung po yung spiritual birth po natin. Kaya tandaan po natin. Kaya mag-11 years old na po ako. Nakakasana, praise God. So, next. Pakiplay po. Yan, pakinood po, panood po ng video. Saglit lang yan. Yan, dyan sa video nyo po, na po yun na, makikita nyo merong white na fabric or garments, white. Tapos ipinapasok po siya sa machine. Ayan po fabric dyeing process. Yan, pakinood po mabuti. At meron na tawag na demineralization na process. Demineralization process. Ano ba ito? Paki-continue ang video din. Yan. Ayan pong process na po na yan. Yan po yung nag-aalis ng mineral ion sa fabric na meron tayo. Ayan yung mga damit natin na nakukuha natin sa lupa. Ayun po ay parang calcium and magnesium na nagpapahirap kung bakit hindi kumakapit ang kulay sa fabric. Okay? Clear po tayo dyan, no? So yung demineralization, siya po yung tumutulong para mas makapit yung kulay ng fabric at hindi matatanggal. So, alam niyo na, peke kapag nag-fade. Okay? Now, anong implication nito? That white fabric or garments is tayo po yan. Kasi originally, we are created by God perfectly. Amen? Amen. Amen po ba? Amen! Okay, lahat po tayo nilikha ng Diyos ng perfecto. But when sin entered the world, yan, dyan na po nakurap. Ano yung nasira? Ano yung namatay sa atin? Yung relationship, no? Relationship ng ating Panginoon. Now, yung demineralization, dyan yung process na ginawa ng ating Panginoon. Naalala yung sa salvation, ano sinabi? For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, whoever believe in Him shall not perish but will have everlasting life. Yung kasalanan natin, hinuha ni Jesus, at siya ang ipinako sa krus na dapat tayo. Siya ang nagbayad na dapat tayo. Kasi ang for the wages of sin is death nga. Dapat we are bound to hell. But ang ginawa ng Diyos, iniligtas na po tayo. Ang Panginoong Jesus lang po ang may kakayahan at na karapat-dapat na ialay. Kasi kailangan perfect ang sacrifice. At alam niyo kung natin tayo makasalan ng mga tao. Tama tayo makasalanan. Now, itong demineralization na to, siya po yung nag-alis ng mga sin talaga. Cleansing. Kaya nga yung water baptism, ilulubog sa tubig, ibig sabihin yung burial po yun. Listen to this. Paglubog sa tubig, sa burial, inilibing ka, just like Jesus Christ, nakisikas ang kanyang kamatayan. At pag-angat mo, ay bagong nilalang ka na. Ano po yung sinabi sa 2 Corinthians 5:17? Therefore, if anyone is in Christ, he is now a new creation. The old has gone, behold, the new has come. Mga kapatid, tayo po ngayon ay bagong nilalang na. Dito makikita natin na paglubog mo sa tubig is symbolizes na patay na ang dating ikaw. Ibig sabihin yung mga karakter mo noon na makasalanan, for example, kilala ka ng mga tao na ikay gambler, alcoholic, ano pa ba, naninigarilyo, yan, sinungaling, lahat pong yan ay tinanggal na ng ating Panginoong Hesus. Lahat ng kasalanan natin from the past, yung ngayon, at saka mas darating pang mga araw, lahat pong ito ay pinatawad na ng ating Panginoon at nilinis ka niya, inalis ka na sa pagkakasalang yun. At ngayon, pag angat mo, you now have new life with the Lord. Ibig sabihin, kapag narinig na nila ang pangalan mo ngayon, puro positive na ang sasabihin nila. Yan si, for example, si Rodel. Ano yan? Anak ng Diyos yan. Mabait yan, matulungin yan. Hunger yan sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Humble at mapagmahal. So, by means of that, ibig sabihin, nakukuha natin paunti-unti yung character na meron si Jesus. Kaya nga sabi ng Diyos ay punuin natin ang mundong ito ng wangis niya. Hallelujah. Just like the dyeing process na napanood natin kanina, nagkaroon ng panibagong kulay ang garments.
sa atin kung i-apply po natin to sa ating buhay Kristiyano. Nagkaroon na po tayo mga kapatid ng new identity in Christ. Kung dati ang buhay natin ay parang black and white lang, ngayon ito'y makulay na. Nagkaroon na ng purpose. Purpose na ibinigay sa atin ng Panginoon upang matupad ang kalooban niya para sa atin, to glorify and honor Him. Kaya wag na po natin babalikan yung mga dati nating buhay na makasalanan. Yes, nagkakasala tayo minsan, but then again, hihingi po natin ito ng kapatawaran sa ating Panginoon. Because meron tinatawag na sanctification o pagpapabanal. At yun po ang process kung saan makakatulong ang church, ang mga kapatiran, para magpaalalahanan po tayo kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon when it comes to sin. Pa-play it. Again, ito po yung tatlong things na dapat nating tandaan kaya bakit tayo mag-water baptism. Si Jesus ay nagpabautismo. Pangalawa, iniutos ni Jesus. Pangatlo, ginawa ng mga apostol. Ang tanong ulit, are you going to obey or disobey? Again, kapatid, mga ako, naniniwala first, naniwala pong valid reason kung bakit hindi tayo dapat sumunod sa ating Panginoon. Kasi buhay niya, kanyang ibinigay para sa iyo eh. Diba? Wala pong ibang gagawa yun. Kahit yung pinaka-close mo na kaibigan, tanungin mo siya, hindi niya magpapakamatay para sa iyo. Ang ating Panginoon lang. So kung sinasabi mo ngayon na tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus ng buong puso, isip at kaluluwa, you are going to undergo water baptism. Now, ang tanong, are you willing to get married to Jesus Christ? Remember yung mga mag-partner, paano natin malalaman nagmamahalan sila? Nagpapakasal po, tama? Sino po rin yung kasal na? Si Tita B, Tito Andy, sila Pastor din. Bakit, Tita B, bakit napao ka ni Tito Andy na magpakasal? Bakit napao ka niya? Na magpakasal. High time na magpakasal na talaga. Kasi walang choice. Okay, speaking of choice. Okay, speaking of choice, no? Ang water baptism po ay hindi siya option. It is a choice that you are going to choose. Amen? Once na pinili mo ang ating Panginoong Jesus, ito po yung decision, best decision na pwede mong gawin sa buhay mo. Kasi magkakaroon ng purpose ang buhay mo. Kung dati kami go ka lang, nag-iisip-isip, nagmumuli-muli kung ano mangyayari sa kinabukasan. But once you accepted Jesus Christ at makapasok ka sa kanyang pamilya, malalaman mo kung ano yung calling mo, kung ano yung purpose mo. Kahit na simple lang yung nangyayari sa buhay mo, magiging grateful ka. Ganun po yung pagiging Kristiyano, yung pagiging anak ng Diyos, na kahit simple bagay na meron ka, i-appreciate mo. Magiging grateful ka sa ating Panginoon. Hindi mo na titingnan yung mga mali ng ibang tao, hindi mo na hahanapin kung ano yung wala sa'yo. Kasi kumpleto ka na sa ating Panginoon. Now, speaking of Mary, sabi po sa Bible, si Jesus Christ po ang ating bridegroom. At tayo ang kanyang bride. No? Time will come, naghihintay, parang kinakasal, may naghihintay doon na groom, at tayo yung papalapit sa kanya. Yun po yun, napakasarap po sa pakiramdam. What a great privilege na mapasama sa kaharian ng Diyos, sa pamilya ng Diyos. So, sa Mary po, may sing-sing po na ginagamit, di ba? Yung sing-sing po, symbolize, anong ibig sabihin ng sing-sing? Sa mga kasal na dyan, Pastor, ano ibig sabihin ng sing-sing? Ano ibig sabihin ng sing-sing? Parang covenant, no? Eternity kasi yan. So, ayaw niyo ba yun, mga kapatid? Ang pamilya po ng mga Kristiyano ay mahalaga, napakahalaga kaysa sa pamilya natin dito sa mundo. Why? Kasi po, ito po yung naglalast forever. Now, parang sabihin sa akin, parang unfair naman yun, pamilya ko nga doon sa earth, bakit? Di po yun ang ibig kong sabihin. Kaya nga po, nakita natin sa mga binasa natin, nung inakay din nila yung kanilang pamilya. Kasi ayaw din natin mapahamak mapunta sa impyerno ang ating pamilya, di ba? Gusto naman natin na makasama sa heaven. Kaya napaka-importante na i-share dapat natin ang gospel, ang mabuting balita, at kung gaano ka-importante ang water baptism. Hindi po ritual ang water baptism, mga kapatid, ha? Hindi po ito ritual. It is a command by God.
So, sabihin ng iba, wala naman pala nilalaman yung salvation sa water baptism. Again, iklaro po natin ito mga kapatid. Hindi po nakakapagligtas ang water baptism. Okay, clear po tayo ha? Kaya hindi po pwede sabihin na water baptized ako, kaya ligtas na ako. Hindi po. Ang water baptism po ay commanded ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ito po ay simbolismo na handa ka na sumunod sa kalooban ng Diyos. So kung napapansin nyo, in the Old Testament, lahat po ng mga taong sumusunod sa ating Panginoon ay nagpabautismo. So ibig sabihin, they are ready and willing to die. Kasi during that time, uso ang persecution. Pero ngayon mga kapatid, napakaluwag na ng mundo. Pero ang tanong, bakit nahihirapan pa rin tayong sumunod sa ating Panginoon? Ibinigay na ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya wala talagang sapat na rason kung bakit hindi tayo magpabautismo. Water baptism is a proclamation that you are ready. Sinasabi ko, you are Lord. Handa na akong sumunod sa kalooban mo. Okay? Kaya nga sabi, accept Him as your personal Lord and Savior. Ang nangyayari po kasi yung iba, Savior lang. Hindi Lord. They don't follow what the commandment of the Lord. Kasi when we say Lord, ibig sabihin you are willing to obey ang lahat ng pinag-utos. Parang sa ano lang po yan, sa trabaho natin, di ba? Kahit gano'ng kasama yung boss natin, sinusunod pa rin natin, di ba? Kasi nga pinapasahulan tayo. So what more pa kaya sa ating Panginoon na nagpo-provide, nagbigay ng ating buhay, mga kapatid. So think about it. And then, next is, I only have 6 minutes. Then next, I have So yung next po na slide dyan is yung schedule natin ng water baptism. Sa mga hindi pa po nagpapabaptize, sa August 3 po, tentative date po natin. Sa dagat po natin gagawin for our summer vacation. By tentative, kasi maaari pa siyang mabago dahil hindi kasi sabay-sabay yung ano natin summer vacation. But for sure, first week of the month ng August ito. Ayan po, tentative date po natin. So sa mga decided na sumunod sa ating Panginoon. No, kinakanta natin lagi. Ano kinakanta natin lagi sa water baptism? I have decided to follow Jesus. No turning back. No, Christ is more than enough. So again, yun lamang po mga kapatid. I hope na mag-pray po kayo. Ipag-pray po natin yun sa ating Panginoon. At I hope na tama po yung ating pipiliin. Nasusunod tayo sa kalooban ng Diyos. And God bless po, and to God be all the glory. And next week po, pakipray yung next week. Next week po, ang mag-represent ay si Tita Malu about the Bible, eating or hungry. Babalik na po tayo sa dati nating oras. 1 year na, Pastor. 1. Ngayon lang po maaga dahil birthday ng ating queen. Birthday queen. Tita Joby. So again, ang water baptism po is isa sa mga covenant ng ating Panginoon. Alam po yung dalawang covenant na binigay ng ating Panginoon? The new covenant, the Lord's Supper. Ginagawa po natin ito every second week. Pero ngayon, second week, lipat muna natin sa third week. Magbibigay tayo ng way. Ganun ka namin kamahal, Tita Joby. So ganun po ang pamilya ng Diyos. No? We and tag dito. Nag-a-adjust tayo. So, for God's glory, no? For God's glory. And then, the last is the new covenant is water baptism. Okay? So, again, thank you po. God bless everyone. I hope may natutunan po tayo. Question na, question. May mga question po? Clarification. Meron po? Ano din? Sino pa? Star, may tanong kayo? Kuya, ate, may tanong, water baptism, maliwanag po ba? Ano, meron? Wala? Wala yata, Pastor, tayo sila, it means nothing. So ibig sabihin, no? Na-absorb nyo yung... Tita. May tanong ako. Ang tanong? Ano ba mas magalas na nagpahal ka sa dagat o sa Pilipinas? Okay, it doesn't matter po mga kapatid kung saan lugar ka magpapabautismo. Naalala natin kanina, binasa, di ba? No? But once na may nakita silang tubig, nagpapabautismo po sila. As long as dapat buong katawan po ay nilulubog.
Di ba po, hindi naman tayo naliligo dahil naligo tayo. Naliligo tayo dahil marumi tayo, tama? At kapag marumi tayo, binubusan natin ang buong katawan natin. Ganun po ang ibig sabihin ng tawag nila kanina? Yung water baptism kanina, immersion. So, lahat po kailangan maraming pag-ibig. So, it doesn't matter. Another question. May tanong po ako ba? Basta importante na unawaan po dito. Naunawaan talaga kung ano yung sabihin. Meron po ba tanong? Wala na? Tita? Kuya, tanong? Wala na? So, maliwanag, no? Bibigyan ko na po kay Pastor. Okay. Yung palakpakan si Padre Ace. So, maliwanag ko na ang bautismo sa tubig ay hindi ito pagsasabi sa isang iglesia, no? O pagsasabi sa isang religion, kundi tatlong puntos lang. May utos, ginawa ng Panginoon, at ginawa ng mga apostol. Bakit ba nila ginawa? Ha? Bakit ba nila ginawa? Ako mo tanong sa inyo. Bakit nila ginawa? Inutos. Inutos. Ba't ginawa ng mga apostol inutos ng Panginoon? Ano yung behind that? Bakit nila ginawa talaga? Maliban sa inutos ng Panginoon. Ha? Dahil ito ay? Sunod. Sunod. Naintindihan nila na ang bautismo ay isang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, di ba, doon sa baptism gift, right? Ano sabi ng Ama doon? This is my son, whom I am well pleased. Para sabi ng Panginoon, ito na ang aking anak, ang dahil ng sundin ang aking kalooban. Ibig sabihin, naintindihan mo ang ibig sabihin ng bautismo. Bautismo ay pagsunod na sa kalooban ng Panginoon. Okay? Kaya magpapautismo ko sa bakit? Ligtas ka na eh. Hindi na may kaligtasan, may buhay na walang hanggang ka na, at ready ka na sumunod kay Lord. At ito yung katunayan na ready ka na. You will go to public water baptism as a confession of your faith na ikaw ay isa ng tagasunod ni Jesus. Okay? Maliwanag po yun? Hindi dahil sa ikaw ay nasa KCPC, pinwera sa namin. No, hindi po yun. Kaya ang bautismo ay pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Okay, so praise the Lord, Brother Ace. Magandang presentation. Susunod po, patuloy po tayo maghanda para naman sa Biblia. Okay, sa salita ng Panginoon. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat po. Naunawaan po namin ang layunin ng bautismo sa tubig. Na ang bautismo sa tubig sa pala Panginoon ay pagbibigay po namin ng kapahayagan, ng pagsunod sa kaligtasan at kalooban ay binigay ni Diyos. Now, Lord, clear na po ang lahat, Panginoon, ang mga bagay nito. In spite of na maraming mga rumors, mga teaching na with the baptism, but Lord, maliwanag sa amin ngayon na kami ay magpabautismo hindi dahil sa gusto namin sa KCPC o anong mga religion, but that because we want to obey your will. Salamat po sa Panginoon Jesus. Amen.